Maraming cases ng immigrant visa ang nadidelay o nadideny hindi dahil kulang ang documents kundi dahil mali ang income ng sponsor. Kung nalilito ka sa magkano ba talaga ang required income ng joint sponsor sa 2026, ano ang updated poverty guidelines, paano kinukompute ang household size sa IDAS 864, this video will make everything simple and easy to understand. Hi everyone! Welcome back to the Swanberg channel. Kung bago ka dito, gumagawa ako ng mga educational videos tungkol sa US visa processes, NVC requirements at immigration tips na madaling maintindihan at kahit baguhan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa joint sponsor income requirements para sa 2026 gamit ang Form IDAS 864. Ano nga ba ang joint sponsor? Ang joint sponsor ay ang taong tumutulong financially kapag kulang ang income ng petitioner. Ang joint sponsor ay dapat US citizen o green card holder, dapat 18 years old pataas, dapat nakatira sa US, dapat magsumite ng Form IDAS 864 katulad ng sa petitioner. Dapat ma-meet din niya ang income requirements. Ang joint sponsor ay legally responsible tulad ng petitioner. Anong pagkakaiba ng joint sponsor versus co-sponsor? Lilawin lang natin, ang joint sponsor ay ang official immigration term. Ang co-sponsor hindi siya official. Ang USCIS at NVC joint sponsor lang ang kinikilala nila. Mahalagang paalala, isa lang ang joint sponsor na pinapayagan ng bawat beneficiary. Pero ang joint sponsor ay pwedeng gumamit ng household member para makatulong sa income. Ang joint sponsor ay pwedeng idagdag ang income ng sarili niyang household member tulad ng asawa kung hindi sapat ang kanyang income mag-isa. Basta ang household member ay nakatira sa kanya at pumirma ng Form IDAS 864A. Alin ang poverty guideline na ginagamit? Para sa karamihan, ang family-based visa cases, 125% ng federal poverty guidelines. Exception nito ay ang active duty US military na nag-sponsor ng spouse o child ay ito ay nag-akaroon lang ng 100%. Most cases use 125%. Kaya dito tayo mag-focus. Ipapakita ko dito sa screen ang 2026 poverty guidelines para sa 48 states and DC. At tandaan ninyo, para sa bawat dagdag na tao, magdadagdag kayo ng 6,900. Madaling magkamali dito kasama sa household size ang sponsor, spouse ng sponsor, dependent na anak, immigrants na ini-sponsor, sino man sa tax return, sino man na nagsasign ng Form IDAS 864. Ito yung halimbawa ng pag-compute ng inyong household size. Halimbawa, ang joint sponsor plus spouse plus immigrant parent, dapat ang household size niya ay 3. So, bali, ang maging required income niya ay nasa 4,150 per year. May question na, ang joint sponsor ba dapat nakatira sa petitioner? Ang sagot dito ay pwede o hindi pwedeng nakatira sa petitioner. Walang requirement ang USCIS or NVC tungkol sa tirahan. Ang mahalaga ay ang joint sponsor ay US citizen o LPR siya, natutugunan niya ang 125% poverty guideline mag-isa, magpa-file siya ng sariling form IDAS 864. Tandaan ninyo, ang residence is irrelevant sa pagiging joint sponsor. Ito ang mga dahilan kung bakit nalilito ang marami. Nalilito ang iba dahil ang household member ay karaniwang nakatira sa petitioner at gumagamit ng IDAS 864A. Ang joint sponsor ay independent at gumagamit ng sariling IDAS 864. Rule of thumb: kung nakatira sa petitioner at tumutulong sa income, sila ay tinatawag na household member, hindi sila joint sponsor. Halimbawa na lang nito yung asawa o mother-in-law na nakatira sa iisang household. Ang dapat nilang fill up ay ang Form IDAS 864A. Common NVC mistakes na karaniwang nagbibigay sila ng RFE o Request of Further Evidence o kaya 221G. Iwasan ng errors using outdated poverty guidelines. Mali ang bilang ng household members. Hindi pasok o kulang ang tax returns. Ang maling akala nila sakto ang kanilang pay stubs. Mali ang paggamit ng household income. Kailan kailangan gamitin ng joint sponsor ang kanyang assets? Kung hindi ma-meet ng joint sponsor ang 125%
na poverty guidelines, kailangan niyang gamitin ang kanyang assets katulad ng cash in the bank, stocks, bonds, mutual funds, real estates, retirement accounts like 401k, IRA na kailangan ma-liquidate ito within 1 year. Ito ang rules ng NVC or USIS. Ang assets dapat katumbas ng 5 times na income gap. Sa ilang spouse or child cases, 3 times lang. Dapat malinaw at dokumentado ang assets. So, uulitin ko, ang joint sponsor ang kanyang form na fill upan ay ang I-864. Pag ikaw naman ay household member, ang iyong fill upan ay I-864A. Sana po ay naintindihan ninyo kung ano ba ang ibig sabihin ng joint sponsor, poverty guidelines at household member. Huwag niyo rin kalimutang i-like at mag-subscribe at mag-comment na rin sa baba kung may mga katanungan kayo. Magkita-kita po tayo susunod kong video. Thank you and God bless.